Hello. God bless. God bless. Ako yata ang magbe-bless sa'yo kasi ikaw yung nag... Oy, come here muna! Nico, Summer! Go back here! I-bless the Lola. Come here muna. I will ask... Gani kayo sa church. I will ask you what did you learn today? First, Kuya Travis muna. What did you do? Nag-ano lang sila, nag-practice sila ng pang Mother's Day. Aba, parang kayo yung mag-aama. Ba't nagkaibang kulay doon? Dalawang team yan, Kuya. Okay. Tito John, ano pong turo ngayon sa... You guys are matching. Ano, para siyang naka-series about, di ba last week? About prayer. So, ganun pa rin. Tapos binigyan lang emphasis ngayon kung ano yung mawawala kapag hindi tayo nag-pray. Maraming bagay ang pwedeng mawala sa atin. Hindi siguro hindi pwedeng mawala. Maraming bagay tayo namimiss. Sa CCF naman naka yung topic about obedience. Obedience. Loving God. Ano yun, parang yung OFW last week. Yun yung continuation niya. Pag ano kasi sa CCF talaga pwede ba series din sila? The whole month series din talaga sila. Ravina! Ang Kategram, huwag po natin kalimutang manalangin, humingi ng gabay sa ating Panginoon dahil kailangan natin ng gabay ng ating Diyos. Kailangan talaga siya. Kasi maliligaw tayo. Maliligaw talaga. We cannot live on our own. We need light. And the light is our Lord. So, we need Him. Kaya hindi katakataka na kapag yung tao walang Diyos, naliligaw talaga. Di parang mabait naman siya, ganyan naman. Pero kung hindi niya masumpukan ng Panginoon, maliligaw talaga eh. So, napakagandang masumpukan ng tao ang Panginoon dahil yun nga ang tao nang nagsisimba, nagkakamali pa rin. How much more, diba? Yung wala pang gabay. Tama. So, kaya piliin nating lumapit sa Panginoon dahil mabiyaya naman ng Diyos eh, kahit marami tayong kasalanan. Kasi yung iba kaya ayaw lumapit kay Lord kasi marami na akong kasalanan, baka di na ako tanggapin. Diba? Hindi ako karapat-dapat, something gano'n. So wala naman po, at the first place, wala naman pong karapat-dapat dahil lahat po tayo nagkasala. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, dahil sa pag-ibig niya, ay bless! Dahil sa pag-ibig niya, iniimbitahan niya tayong lumapit sa Kanya. Kaya, yung mga bata, nag-early out lang kami dahil yung mga bata nagkakagulo na. Pero pa sunod na sila. Okay. Siguro pumuti akong konti dyan. Pagkakagwapo mo. Bagay yata to. Bigay yata ni to. Hindi ko lang po si Lolo. Tagapagmana. Polo. Hindi din kasi ako mahilig bumili-bili ng mga mana-mana lang, mga damit nyo, gano'n. Para kasing sayang yun, no? Tsaka... Simple mas maganda. Hintay lang natin yung mga bata nito, Katekram. Tingnan natin kung... Pero parang kailan lang yung linggo, no? Parang tumalon lang yung linggo. Bilis lang. Bilis lang ang panahon. Kaya tama yung sabi ng Bible, tayong tao para lang tayong dadaan dito sa mundo. Para tayong usok. Pamaya-maya nandiyan, pamaya-maya wala na. O kaya parang bulaklak. Makikita mo ang ganda pero mamaya patay na, wala na. Kaya bago tayo mawala, maganda talaga mga katekram. Tayo magbalik loob na sa Panginoon dahil kawawa ho tayo dahil tayo din ang mapapahamak. Pili nating sige. Pili nating mamuhay ng naayon sa kagustuhan natin. Because it's God's rules eh. Halimbawa, Tatay Ram, sa bahay mo,
Pwede bang pag pumunta ako sa bahay mo, rules ko masusunod? Hindi. Hindi pwede. Baka palayasin mo ako. Umalis ka nga dito, anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? Hindi ka sumusunod sa... paano ba naman ang ginagawa ko sa loob ng bahay mo? Kalat ako ng kalat, binabasag ko lahat ng mga gamit mo, sinisira ko yung mga gamit mo, wala akong pakialam. Malamang sa malamang, paalisin mo ko dahil hindi ko ginagawa yung dapat. Nandiyan na sila. Ayun na, Ate Albert. Maliban na lang kung mas makakabuti yung gagawin mo. Sa pupuntahan mo. Baka ikaw yung mag-aayos kung magulo sila. Well, dito sa lupa, it's God's rules, God's way. Dahil kaya... Pero yun na... Ay, sige. Ayun. Hello! God bless. Ano? God bless. Ako magbi-bless sa inyo tayo. Nasaan yung mga natutunan? Wait lang. Oh, ako talaga pinag-bless, oh. Tingnan mo. Hindi. Yung mga alaga po niyo. Opo. Wait lang po, bago kayo umalis, ano po natutunan sa church? Nang pumasok sa utak ko tayo yung marunong ka magpatawad po. Marunong magpatawad. Ayun, sa mga kahit yung mga may kasala sa inyo. Okay, yun lang, okay na yun tayo. O sige tayo, ingat kayo ha. Mamaya mga last stress, tingin na tayo nung kambing. Uy! Sinasabi kong Dagdagan na naman. masipag, oh. Ano yun, Tito Jun? Ano ba yun? Oh. Naputol eh. Ay, yung sa God's rule. I mean, house rule. Kumbaga, dito sa earth, hinahayaan pa rin niya tayong mabuhay. Kumbaga sa loob ng bahay, nasa loob pa rin tayo ng bahay. Huwag nating hintayin na parang yung parusa, punishment ba? Kasi may parusa kasi sa taong hindi magsasubmit kay Lord. Araw-araw naman kasi yung pagising natin, blessing na, no? Favor na ni Lord. Opposite kasi ng submission, rebellion. Yeah. So kung ang tao hindi nagsasubmit sa Diyos, nagre-rebelde siya sa Diyos. Parang sa mga anak natin, kung hindi sila sumusunod sa atin, they are acting rebellion. Lumalaban sila. So, disobedience or rebellion. Kaya ang tao na hindi nagsasubmit kay Lord, nagre-rebelde talaga sa Diyos. Yun po ang masakit na katotohanan ng katekram. Lahat naman tayo rebelde sa Diyos dahil lahat po tayo nagkasala. Pero kaya nga po may biyaya ang Panginoon dahil may pagkakataon para magbalik loob. Para makahingi ng tawad dun sa pagre-rebelde natin. At kung mahal mo naman siya, hindi mo pipiling saktan siya eh. Tama. Mag-obey ka lang sa mga gusto niya. Natutunan nating mahalin siya dahil siya yung unang nagpakita ng pag-ibig. Dahil di naman tayo makakabalik sa Diyos kung hindi niya bubuksan yung pintuan. Pwede na niyang isara yun eh dahil karapat dapat tayo parusahan. Pero pinipili pa rin niyang buksan dahil yung katangian na Diyos na mabiyaya at mapagpatawad, pinapakita niya sa panahon na to. So hanggat bukas yung pintuan, pumasok tayo dahil pag nagsara na. Parang yung Noah's Ark, yung panahon ni Noah, nung panahong ginagawa pa yung arko, nung panahong natapos na, nakabukas pa yung pintuan, pwede pang pumasok lahat. Pero hindi pinili nung mga tao. Tinatawanan nga nila si Noah at kagagawa ng arko sa bundok. Kumbaga, yung mga tao pinagtatawanan ngayon yung mga, ba't pa kayo nag-Diyos-Diyos? Ba't pa kayo nagaganyan? Diba? Parang kinukutya yung mga hindi namin kailangan ng Diyos. Kaya namin mabuhay sa sarili namin. Parang ganon. Tapos, pag umulan na, sinarado na yung pintuan, doon na magkakaalaman. Tapos na. Yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na masagana niyang ibinibigay sa lahat, magsasarado na yun at huli na ang lahat. So hanggat bukas pa mga katekram, tayo po'y magbalik loob, humingi po tayo ng tawad,
at sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus. Speaking of Noah's Ark, Mm. puro kahoy lang yun, di ba? Mm. Bakit kayo nung nag-survive sa napakalakas na ganong alon? Ganong kalupit. Ganong kalupit yung wisdom na binigay ni Lord kay Noah. Oh. Yun parang na ano ko lang, kung wala talaga si God, kahit gaano pa karupok yung kumare, Tama. di ba? Oo, tama. Ang ganda ng illustration. Kasi kahoy lang yun eh. Yung building nga, di ba, pagka nagko-collapse, kahit bago pa. Kahit gaano ka sa tingin mong kahina, kaya kang palakasin ni Lord. Basta magtiwala ka sa Kanya. Basta nasa kamay ka niya, papalakasin ka niya. Oh. Mga pagtatagumpayan ng mga pagsubok. Ay nata. Ay, sino sila? Tatay? Sila kuya, tagal na lang kuya. Si Kuya Dave na tumutugtog. Nakakatuwa nga. Magtuloy-tuloy yung kanyang passion. Okay, wait lang. Di ba siya yung ikaw daw yung vice president pala dyan. O president. Hindi. Napag-usapan namin kagabi. Vice. Di ba sa kanya mo na nga daw na yung maingay kasi yung yung sasakyan. Tinitrain ko si Kuya Dave na ma-expose sa mga ganyang gawain. Actually sina Noah at saka sina Luis. Si Kuya Dave kasi yung mas mabilis maka-adapt. So ayan, kaya siya yung nauna sa Ilang ilang linggo na, buwan na yata, yung paggising niya ng alas 5. Mag-dawn watch, early morning prayer yan. Tapos alas 7, tas uwi siya para prepare. Nakakatuwa ang Kuya Dave natin, Gatekrang. Alas 5 magigising isipin mo. Body clock, nasanay na yung kanyang katawan. Bless kayo kay Lolo, si Lolo po. Bless na po. Bless tayo kay Lolo. Nanggaling siya sa kamag-anak natin, pinatay. Sino? Sawa na yung tata mong Bernie. Ba't depete? Nang nangyari. Hala, na ako mambili. Ano pala? Yung pang-tustos ng pang-tustos ng... Hindi, yung pang sa palay. Yung karayom na pang ganon. Yun ang pinang-tasak din sa dibdib. Kinilabutan ako kanina. Ayun, tsaka po sinabayan ng sakal siguro. Yung takay mo nang makapatay. Anong karayom lang na sa... Dahil na-record yun. Balik tayo sa ayun, anong masasabi mo naman sa panganay? Ayun nga, nakakatuwa nga kumbaga na niya yung sense of responsibility. Kumbaga meron siyang natitrain yung kanyang yung commitment niya sa ganyang larangan. Ang kagandahan, related siya sa kay Lord, yung pag-worship, ganyan. Oo nga, no? Kumbaga hindi siya yung parang banda rito lang na pag-usapan natin yan, wait lang. Aba, terno pala kayo. Terno kami. Ba't ba ako ginagaya? Baka yung mga sa akin. Hindi mo kita nakita. Nakapasok mo ako na sa ID ko. God bless. Last week, nire-request niya yung yung jack niya. Ayan, Paano okay na, jack? nakalagay na. Sino nagkabit? God bless, kuya. Wait lang, dito pinag-uusapan namin yung Yung ikaw magiging presidente na next, vice president. yung involvement mo sa yun, sabi ko nga kuya, tinitrain na kita na maging committed sa mga program sa simbahan. Ayun, ma-expose na rin siya. Malaking tulong para sa kanya rin yun sa katagalan. Dahil yung kanyang confidence, yung kanyang
skills na rin, nadidevelop din. So, malaking tulong din kay Kuya Dave yung mga ganyan. Kasi Tama ba, Kuya? Marami ka ba natututunan sa pag-involve mo sa ministry? Marami po. Kagabi na pag-usapan namin yung, kasi nagpaalam nga siya na maaga na naman nga siyang pupunta daw doon sa church, sa Las 5. Sabi, yun na-open nga yung sa Vice President ka pala doon. Sa worship team lang. Worship team. Tapos naisip ko lang, inatang mo sa kanya yung baka siya yung gawing Vice President. Ay, hindi pa naman. Kumbaga, sa muna, apprentice muna. Apprentice. Siya muna yung mga mag-a-assist, ganyan. Ayun, tumutugtog. Ba't napakalakas ng confidence mo na sa kanya na yung sa ganito. Yung paggawa niya na, yung alas 5 siya mag-set up doon. Kumbaga rin Tatay Ram Siyempre may part na encourage mo siya. Pero malaki rin yung part na kung paano siya magre-response. Pwede naman yung... On the go kasi siya, no? Parang yun kasi yung... Parang sabi mo, agad. Parang, anong tawag yun? Response agad. Oo. Baga, siya rin mismo, nandun rin yung kanyang kagustuhan din. Ayun. Nandun din yung puso niya dun sa bagay na yun. Which is, pero syempre, paalala ko kay Kuya, sa kanila. Malaki yung temptation minsan, no, sa mga ganyan, yung, diba, tumatayo ka sa harap, napupuri ka minsan, ganyan. Bantayan ninyong mabuti yung puso na wag lumaki yung ulo. Babantayan niyo yung kalaban natin yan. Dahil lason yun eh. I mean, yung pagiging parang ang magiging tuon mo na is yung tao na, hindi na kay Lord. Parang kapag hindi ka tuloy na puro, minsan parang wala kang gana. So, parang mali na yung object. So, kumbaga paalala ko lang na lagi mong sasabihin sa sarili mo, ginagawa ko to para bigyan ng paburi ang Panginoon kasi dahil karapat dapat siya. Dahil siya may bigay ng lahat ng biyaya na mayroon kami ngayon. So, ano ba itong simpleng bagay na ito? Bilang pagpapakita ng pasasalamat. Ginagawa mo siya dahil gusto mo at dahil kay God. Hindi ginagawa mo dahil sa mga tao. Kasi kung ginagawa mo dahil lang sa tao, sa fame mo, ano man, walang ano yan. 5 Corinthians ano yun to? Do it for all the God not for the human master. Corinthians. So, ayun. Basta yun yung ano yun mo lagi. Pasalamat kami opportunity na ganyan. Mag-grow ka din dyan. Nasaan sila? Hindi ko pa natanong sila. Kuya Albert mo, Angel. Tawagan mo sila. Kuya Albert. Okay. Anong natutunan sa church? Practice po kasi children po eh. Nag-assist siya sa children. May Mother's Day next week. Next week. May practice sila. Nag-gitara siya sa children. So, may bago silang song na ano. Saan dapat pag-aalas sa amin? Mga 3:30. Ano? So, ano namang masasabi mo sa sa pamangkin mo? Proud ako dyan. Dahil kumbaga siya mismo nagkukusa siya sa mga dapat niyang gawin. Nasaan ba yung isa? Ang tagal. Ano naman? Hindi, si Luisito. Si Luis, nasan? Nagdadala po sila pwede. Wala po sila kasi Nagsundo ng mga children, ibang children. May children penalty po ba yan? Wala. Next week pa yun. Next week. Di ba pumatol na po kayo? Kung mangangaral ka ngayon, pangangaralan mo yung pamangkin mo, ano yung pangangaral mo sa kanya? Siguro paalala. Basta maging faithful ka sa kung anong pinagkakatiwala sa iyo. Mas i-bless ka pa niya. Not just in a monetary basis but in general. Kasi pwede kang monetarily blessed
Pero kulang eh. Mm. Parang hindi siya sapat. So, yung blessing na nanggagaling kay Lord, full pack. Full package siya. Pero syempre, di ba minsan dahil nakakagawa tayo ng kasalanan, ganyan, parang nag-guilty tayo, eh parang yun nga, nagkukulang. Kaya humingi lang tayo ng tawad sa Panginoon. At isuko natin yung mga bagay na yun. So, yun ang kagandahan kay Lord kasi hindi niya tayo hahayaang magpatuloy sa pagkakasala. Ayusin niya tayo. So, ayun, basta kuya, baka mamahalin mo lahat ng nasa sayo na meron ka, pamilya mo, yung pag-aaral mo, yung mga kasama natin dito, yung mga blessing, yan. Tsaka lahat, yung mga opportunity na nagbubukas para sa'yo, lagi mong pakamamahalin, iingatan. Yan na. Siya na, wait lang. Bigyan namin yung sir na ito na nakikita mo rin ito. Siyempre ng Davao. Nakita mo po ang trip. Hey Luis! Sino yung natid mo? Sila flight ba? Tapos pinuntahan mo namin si Renzo. May lagnat. May play namin. Okay. Pinangaralan kung yun nga, kung yun yung pangaral mo sa kanya, ano naman ang pangaral mo sa Luisito natin? Face your fear. Ang bago yung kay Luis, natutuwa ako kay Noah. Ang nakita ko sa kanyang yung malaking changes sa kanya, hinaharap niya yung fear.